Naku mga ka-good news, meron na namang ibang kaso ngayon na nadagdag sa mga kaso ni Alice Go Huaping. Itong money laundering kasi meron pala itong mahigit sa 30 accounts. At ang mga accounts na ito ay may naglalaman ng mga bilyon-bilyong piso. At ang mga pera doon na ito ay galing sa China. Anong ginagawa ng pera ng China na papasok sa Pilipinas? Edi, money laundering. Narito ang ulat, Frontline. Bilyon-bilyong piso ang halaga ng pera na pumasok at lumabas sa mga bank account ni suspended Bamban Mayor Alice Go. Yan ang impormasyong nakuha ni Senator Win Gatchalian mula sa report ng Anti-Money Laundering Council. Galing talaga ni Gatchalian, raw ang mga transaksyon kaya iniimbestigahan na rin ng AMLAC. Dahil kung titignan ang income statement ng mga korporasyon ng alkalde ay halos lugi naman daw ang mga ito. We're talking about billions, in a span of 3 years. Kaya nga, di ba binabalikan natin during the hearing ng corporations. Pag tinignan natin corporations niya, both the income statements and the statement of cash flow, walang billions. Puro hundreds of thousands lang. Ipapadetalye ni Gatchalian sa AMLAC sa susunod na hearing ang mga transaksyon. Pero sa ngayon, bulto raw ng mga bank transaction ay noong 2019 kung kailan sinimulan ang construction ng Bamban Pogo Hub hanggang 2022. Ayan, sigurado ang mga pera na yan na galing China ay gagamitin sa construction ng mga Pogo Hub. And then pagkalipas ng 2 taon nang matapos na itong mga Pogo Hub ay balik na naman sa China yung pera. Ang lagi-lagi pala ng mga kinikita ng mga illegal na yan na negosyo ng inchik. Biruin nyo, bilyon-bilyon labas-masok sa mga account ni Alice Go. Ngayon, ano pang masabi dito ni Alice Go? Kundi siya yung parang reyna diyan sa Pogo. Siya yung the queen. At bistadong-bistado na. Ay nako, sana ma-sequester ng gobyerno itong mga diyan, negosyo ng Pogo. Para mapunta naman sa kaban ng bayan ang kinikita ng mga na yan. Mga illegal na mga Chinese na yan. Grabe. Bilyon-bilyon pala ang kita ng mga yan illegal na mga business sa Pilipinas. At ang Pilipinas ay ginagawa lang na parang gatasan. Parang gatasan lang tayo itong mga chikoan na ito. Laking bulto raw din ang pera ay galing sa China. Nanggagaling sa iba't ibang lugar, pumapasok sa bank account ni Alex Go, iba't ibang individuals at corporations, particularly dito sa pagsasagawa o pagpapatayo ng Pogo Hub sa Bamban. Nitong Miyerkules lang, pina-freeze ng Court of Appeals ang bank accounts at iba pang assets ni Mayor Go. Sa AMLAC record, 36 na bank account ang nakapangalan sa Mayora. Grabe. May isa pang helicopter, 36, 12 sasakyan at 12 titulo ng lupa. Pina-freeze din ng korte ang mga asset ng mga business partner ni Go sa Baofu Land Development Incorporated at ang mga illegal na pogo na Hongsheng Gaming Technology Inc. at Zun Yuan Technology Inc. Sabi rin ng AMLAC, pareho sa findings namin, na hindi niya ma-justify kung saan nanggagaling. So, kaya kaagad nag-investigate ng AMLAC at nalaman nila, they found out na talagang suspicious in transaction. Talaga. Mataas ang probability nito na money laundering ang nangyari. Kaya na-freeze kaagad ng asset. Maganda. Kinwestiyon din ni Gatchalian ng mga bangko na hindi raw agad ni-report ang mga kahina-hinalang transaksyon. Kaya itong mga bangko naman kasi ginagamit ng bangko yung mga pera din na yan. In the meantime na na-deposito sa kanila ng sabihin natin 3 buwan ay malaki ang tulong niyan sa mga bangko dahil magagamit nila yan na capital temporarily yung mga pumapasok na mga pera. Pero hindi kasi nila sinasabi kaagad sa AMLAC na merong mga suspicious accounts. Katulad nito, bilyon-bilyon, mayor lang naman yan, di ba? Bakit bilyon-bilyon yung kanyang tinatanggap, labas-masok sa kanyang mga account? Kaya diyan pa lamang ay may pagkakamali ang mga bangko. Noong nakaraang Miyerkules, kinasuhan ng money laundering ng AMLAC si Mayor Go at ang 2 iba pang sangkot sa Pogo activities. Hindi money laundering hub na rin tayo. Dahil nga, ang daling magpasok ng pera dito. At kung hindi mo ma-justify saan nanggagaling yung pera, at hindi mo rin ma-justify saan pumupunta yung pera, nakakatakot yan dahil pwedeng gamitin yung pera sa pagsuhol o pagnagay. Inireklamo naman ng abogado ni Go ang paglalabas ng mga sensitibong impormasyon sa publiko tungkol sa mga ari-arian ng alkalde. Violation yan. Hindi ko maintindihan. Itong na to, sarap buntalin itong attorney na ito.
pumapanig pa doon sa Inchik. Ano na nga yan, under investigation na kasi ang Alice Go na yan. Kaya kahit na anumang mga ari-arian yan, ay dapat lang iladlad, ipapakita kung saan galing yan, illegal ba o hindi. Kasi nasa ano na siya, hot seat sa Senado. Under investigation. Hindi yan yung citizen ng Pilipinas na merong mga rights. Ito wala tong rights kasi hindi ito citizen ng Pilipinas. Logic nga, unless gusto mo magkaroon ng publicity trial. Baka naman kasi Itong attorney na to, pangiti-ngiti lang kasi milyon-milyon to ang kinikita dahil sa bigay ni Alice Go sa kanya. Dapat to isama to kapag makulong si Alice Go. Kasi alam niya na sindikato talaga si Alice, pero doon pa rin siya pumapanig. wala sila na malabo itong kaso na to, kaya gusto nila hihingi ng tulong ng public para sa trial na to. Pero giit ni Gatchalian, walang paglabag sa pagsasapubliko ng records. In-inform namin yung Tama. public kung ano yung nangyayari for public information and public consumption. Hindi naman namin linabas to nung pending pa eh. Sa ngayon, nakaantabay na ang Office of the Senate Sergeant at Arms na iserve ang warrant of arrest para kinago at 7 iba pa na na-cite in contempt ng Senado. Handa raw silang maghain ng warrant kahit weekend. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Ang tagal-tagal matapos tong kaso ni Alice Go, no? Pero dahil sa kanya, kay Alice Go ay nabisto lahat ang mga sindikato ng mga Inchik na yan dito sa Pilipinas. At kung sino man yung nag-umpisa na isumbong kina Hontiveros at Gatchalian, itong mayor ng Banban, well, mabuhay ka kung sino ka man na nag-umpisa nito. Dahil sa iyo ay nahalungkat ang mga karumal-dumal na mga gawain ng mga Inchik na ito. At hanggang sa muli mga ka-good news, ako'y magpaalam na maraming salamat.